kwento natin ngayon mga apo ay ang kwento patungkol sa isang binatang sabungero at siya'y nagngangalang si Cornelio. Nakahanda na ba kayong makinig sa ating isa na namang bagong pangkababalaghang kwento, mga apo? Kung ganoon, sige. Sa ngalan ni Sir Jess, ako ang inyong Loloy Koy. At ito ang Mundo ng Misteryo, YouTube channel. Namulat sa mundo itong si Corneliong sunod sa layaw dahil ang kanyang kinagis ng mga magulang ay may kaya o nag-iisang mayaman sa kanilang baryong nasasaklaw ng probinsya ng Quezon. Ang mag-asawang Fidel at Corazon ay ikinasal at nagsama sa iisang bubong. Nangarap na bumuo ng masayang pamilya at magkaroon ng mga anak. Subalit hindi yun nagkaroon ng mga katuparan. Dahil baog si Corazon. Ngunit sa kabila ng problemang magkaroon silang mag-asawa ng anak, ay hindi yun naging dahilan upang manlamig sila sa isa't isa. Minahal pang lalo nila ang bawat isa. Parehong may kaya ang mga magulang ng mag-asawa, kaya't sila'y parehong napamanahan ng kanilang mga magulang ng mga kayamanan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga karangyaan sa buhay at kayamanang tinatamasa, ay nananatiling mabubuting mga tao ang mag-asawa sa mata ng mga tao, lalo na sa mata ng Diyos. Wala silang pinipiling tao, kakilala man nila o hindi, ay inaabutan nila ng tulong pinansyal at maging espiritual ang bawat mga taong kumakatok sa kanilang pintuan. May malawak na sakahan sa bundok na pag-aari ang mag-asawa at meron silang mga kababaryong ginawa nilang katiwala doon. Minahal nila ang kanilang mga tauhan at buong pusong pinagkakatiwalaan sa kanilang sakahan. Dahil kung wala ang mga ito, ay hindi nila kayang pamahalaan ang kanilang lupain. Ngunit isang pangyayari mga apo ang magiging daan upang sila'y magkaroon ng matatawag nilang sariling anak na siyang kukumpleto sa kanilang buhay bilang isang pamilya. Ang mag-asawang Rigor at Philadelphia ay isa sa kanilang kabaryong naging katiwala nila sa kanilang bundok at kanilang palayan. Isang gabi, dinalaw ng mag-asawang Rigor at Philadelphia kasama ang kanilang babaeng anak na nooy nagtatrabaho sa Manila si Fidel at Corazon. At napaka-importante ng kanilang sadya sa mag-asawa dahil ano pong sinasabi niyo, Mang Rigor? Totoo po ba ang narinig naming mag-asawang ipapaampun niyo po sa aming mag-asawa ang batang ipinagbubuntis ng inyo pong anak na ito? Ang gulat at nagtatakang tanong ni Fidel sa kanilang mag-asawa o sa kanilang tatlo dahil ang dalaga nilang anak ay nabuntis at ayaw itong panagutan ng lalaking gumawa noon sa kanya. Ang kanilang anak na dalagang nangangamuhan sa Maynila ay naging biktima ng pamomolestya o panggagahasa ng kanyang mismong sariling among lalaki. Opo, Sir Fidel. At Ma'am Corazon, hindi po kasi namin matanggap-tanggap na ang aming magiging apo ay bunga ng panggagahasa. Mahirap tanggapin yon. Ang totoo'y binanak na sana naming ipanaglag ito, pero naisip namin kaagad ay kayo pong mag-asawa. Wala po kayong anak dahil po sa diferensya ni Ma'am Corazon. Kaya po'y sana'y pumayag na po kayong ibigay po namin sa inyo ang magiging anak nitong si Luisa sa oras na mailuwal na niya ang bata. Ang nooy sambit ng amang si Rigor kay Fidel. Ang totoo po niyan, Mang Rigor, opo, sabik na sabik po kaming mag-asawang magkaroon ng anak. Pero hindi po ba kayo inuusig ng konsensya ninyo? Walang kinalaman ng inyo pong apo sa mga pangyayari. Hindi po niya ginustong maging bunga siya ng pagkakasala, Mang Rigor. Pasensya na po, dahil hindi po namin kayo mapagbibigyan sa gusto po ninyong mangyari. May magiging ina, lolo at lola ang batang yan. Pero bakit gusto niyo siyang ipamigay? Hindi po talaga namin siya kayang tanggapin, Sir Fidel.
Mang Rigor, makinig po kayo. Nasasabi niyo lang po yan sa ngayon dahil hindi niyo pa siya nasisilayan. Pero sa oras na mailuwal na ng inyo pong anak, yung batang nasa kanyang sinapupunan, ay panigurado pong magbabago ang inyo pong pasya. Ang sabi ni Fidel sa kanilang tatlo, bagamat gustong gusto nila na mapasa kanila ang magiging apo ni Rigor at Philadelphia, ngunit alam nilang hindi yun makatarungan o magiging patas sa kanilang pamilya, kung kaya't dahil sa matibay na ang naging pasyang yun ni Fidel, ay walang nagawa ang mga ito kundi ang sundin si Fidel. Mang Rigor, kung sakasakali pong mailuwal na po ang inyo pong apo, naririto lang po kaming mag-asawa, nakahandang sumuporta sa kanya. Pagkatapos na sabihin yun sa kanila ni Fidel, ay bagsak ang mga balikat na tumalikod na ang mga ito at naglakad palayo ng kanilang tahanan. Ngunit tila ba'y ang batay nakatadhanang mapas sa kanila. Dahil ng mga anak na si Luis ay nasawi ito, nag-agaw buhay rin ang sanggol sa hospital at ang mag-asawang Fidel at Corazon ang tumulong sa pamilya ni Rigor. Ginawa nila ang lahat upang mailigtas ng mga doktor ang bata o ang sanggol at malaking halaga ng pera ang kanilang ginastos at nagtagumpay ang mga doktor na maisalba ang isang lalaking sanggol. Sa unang tingin pa lamang ng mag-asawa, sa sanggol ay aminado silang ito'y gusto nilang ampunin. Bagay na siya namang nangyari. Ang mag-asawa ang gumastos sa pagpapalibing ni Luisa at lahat-lahat ng mga bayarin sa isang pampribadong hospital ay sila ang nagbayad. At doon na nga nagkaroon ng formal na kasunduan at kasulatan ang pamilya ni Rigor at Fidel na sila ng mag-asawa ang magiging totoong mga magulang ng sanggol na kanilang pinangalanang si Cornelio. Nagkahanda pa rin ba kayo mga apo na ipagpatuloy natin ang ating magandang kwentong ito? Pues, sige! Pero bago ang lahat sa mga bagong nakikinig sa channel na ito, sa mga baguhang nakatuklas ngayon at nakikinig, inaanyayahan po muna namin kayong mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong upload nating pangkababalaghan. Salamat at welcome po mga bagong kamundo. Balik na tayo sa ating magandang kwento mga apo. Lumaki at nagkaisip sa maginhawang buhay si Cornelio. Wala siyang hiniling sa kinikilala niyang mga magulang na hindi tinutupad ng mga ito. Mula pagkabata hanggang sa siya'y magbinata, ay pinananatili ng mag-asawang Fidel at Corazon ang pagiging isang mabuting tao sa kanyang kapwa. Ngunit totoo nga kayang pag hindi mo talaga tunay na dugo ang dumadaloy sa isang tao'y ituring mo man itong totoong anak at pangaralang mabuti ay pilit pa rin dadaloy sa dugo ng isang tao ang tunay at purong pagkatao nito. Dahil yun ang nangyari kay Cornelio. Sa kabila ng lahat ng mga mabubuting mga aral na araw-araw na isinasariwa sa isip ng mag-asawa kay Cornelio, ay nagiging mapangahas at matigas ang ulo nito sa mag-asawa. Naging bastos ito kung makitungo, hindi lamang sa ibang mga tao kundi lalo na sa mag-asawang Fidel at Corazon. Nakita nila kay Cornelio ang ugaling taliwas sa ugaling kanilang inaasahan. Bakit ganoon ka na, Cornelio? Bakit hindi mo pinakikinggan ang mga pangaral namin sa'yo? Ang nais lang naman namin, anak, ay lumaki kang maging isang mabuting tao at may takot sa Diyos. Pero bakit, anak? Iba ang landas na tinatahak ng iyong mga paa. Buweset, hindi ko na yun kasalanan. Huwag niyong isisi at itanong sa akin yan dahil alam niyo, Papa, ang totoo ay magnaguman sa aking sarili. Ay hindi ko rin alam ang totoo. Kung sino nga ba ako? Dahil yun ang naririnig ko sa mga taong nakakasalamuha ko. Isa raw akong ampon. Isang bastardong anak. Hindi yan totoo, anak. Hindi totoong hindi ka namin tunay na anak ng iyong mama Corazon. Papaano ako, Papa? Magiging katulad ninyo. Kung kayo mismo na sinasabi niyong totoo kong mga magulang ay nagsisinungaling sa akin, papaano ko kayo pakikinggan
Paano ako magiging totoong tao na katulad ng inaasahan ninyo kung kayo mismo ni Mama ay mga taong sinungaling? Halos gumuho at parang tinapunan ng malamig na tubig ang mag-asawa nang marinig nila ang mga katagang yun sa suwail na anak na si Cornelio. Unti-unting pumapatak na ang luha sa mga mata ng mag-asawa. Ngunit may hindi inaasahang matandang lalaking tumating at biglang nagsalitang, Oo, Cornelio. Totoong ang hindi kanila tunay na anak. Mang Rigor, Kayo po. Oo, Sir Fidel. Ako nga. Pasensya na po kung pumasok na lang ako sa inyong tahanang hindi nagpapaalam. Ibibigay ko po sana sa inyo ang perang naging benta ng mga kopra. Pero narinig kong lahat ng mga sinabi ng napastangang suwail na ito. Cornelio, makinig ka. Oo, totoo lahat ang mga naririnig mong hindi katotoong anak nila Sir Fidel at Ma'am Corazon. Dahil ang anak ko ang iyong tunay na ina, namatay siya ng isilang ka. At kami ang totoo mong pamilya. Sa kagustuhan naming mapaganda ang magiging kinabukasan mo, ay nagpasya na kaming ipaampon ka kina Sir Fidel at Ma'am Corazon dahil sila hindi magkaanak. Pero ito ang tandaan mo, Cornelio. Nibinsan mo lang ng isilang ka at nag-aagaw buhay sa hospital at magbinata ay hindi namin nakitang itinrato kanila Sir Fidel na isang ampon, kundi itinuring kanilang higit pa sa isang totoong anak. Kaya wag na wag mo silang papastusin, Cornelio. Sa kabila ng mga revelasyong iyon ni Rigor, ay mas lalo pang naging bastos itong binatang si Cornelio at nagawa pa nitong magpasyang. Ngayong alam ko ng totoo na isa lamang akong ampon, sampid, sa pamamahay na ito, ay hindi na ako mag-aaksaya pa ng oras. Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi ko kailanman hinangad ang mabuhay ng marangya. Ang gusto ko lang, hindi ako niloloko. Kung noon niyo pa sana sinabi sa akin ang lahat, hindi sana hindi ako masyadong nagdamdam. Lalayas ako ngayon mismo, at mamumuhay ng mag-isa. Bahala na kung saan ako dalhin ang aking mga paa. Pilit siyang tinutulan ng mag-asawa, ngunit hindi nagpapigil si Cornelio. Nang mismong araw na iyon ay iniwan niyang umiiyak sa tintinang sama ng loob at pagkalungkot ang mag-asawa. Hayaan na lamang natin siya sa ngayon, Sir Fidel, Ma'am Corazon. Alam kong darating din ang panahong malilinawan din ang kanyang malabong pangunawa. Sa ngayon, ang tangi po nating magagawa ay bigyan siya ng kalayaan. Ang payo ni Rigor sa mag-asawa mula sa Quezon Province ay bumiyahe si Cornelio patungong Kalakhang, Maynila. Nanuluyan siya sa isang kakilalang naroon sa isang squatters area. Ay doon siya isinama ng kanyang kakilalang nagngangalang si Tomas. Nang unay medyo na naibagot na hirapan pa itong si Cornelio sa lugar na yon dahil mahirap lang ang kanyang kaibigan. Normal yun mga apo dahil si Cornelio ay sanay sa buhay marangya. Anong plano mo ngayon dito sa Manila, kaibigang Cornelio? Bahala na, kaibigang Tomas. Maaari mo ba akong isama sa trabaho mo? Pumayag naman doon si Tomas. Isinama niya sa kanyang trabaho si Cornelio. Ang trabahong mga lakal, magpulot ng mga basurang maaaring ibenta sa junk shop. Pagamat nahihirapan sa kanyang sitwasyon si Cornelio, ngunit matatag ang loob nitong wag nang bumalik kailanman sa kanyang kinasusuklaman at isinumpa na nga niyang kinagis ng mga magulang. Lumipas ang ilang mga buwan mga apo ng pananatili ni Cornelio sa poder ni Tomas. Ang nooy malinis na kutis ni Cornelio at dating kutis mayaman ay nasunog sa sikat ng araw. Namayat na rin ito at hindi na siya nakakatikim pa ng mga sariwang gulay at karne. Kung nooy sa puder ng kanyang kinagis ng mga magulang, ay nakakakain siya ng 3 beses sa loob ng isang araw. Sa Maynila ay nahihirapan na siyang mangyari pa yon hanggang sa siya'y naging isa na ngang pulube. Sa daan, kung titingnan, sa kabila ng lahat ng yon, ay mataas pa rin ang pride ni Cornelio. Isang araw noon, isang pangyayaring hindi inaasahan ni Cornelio ang mangyayari sa kanyang buhay habang siya'y namumulot ng mga basura sa gilid ng daan at matindi ang init ng araw ng mga pagkakataong yon.
nang bigla siyang mahilot mawala ng malay tao sa gilid ng daan. Napahandusay ito, pero biglang may dumating na isang kotseng itim. Huminto ito sa kanyang tapat. Bumaba sa kotse ang isang maedad na lalaki. Pinuhat siya ng lalaking yun at isinakay sa loob ng kanyang sariling kotse at dinala niya si Cornelio sa isang pampribadong hospital. At nang siya'y magkamalay, ay nakita niya ang lalaking tumulong sa kanya at nagpakilalang si Mr. Orly Arevalo, isang mayamang negosyante at sikat na sabungero noon. At ito'y nagmamay-ari ng maraming mga farm saan mang probinsya. Mabutit nagkamalay ka na, iyo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Mabutit sumaktong napadaan ako sa lugar kung saan kita nakitang nawala ng malay. Ang tanong kay Cornelio ng mamang nagligtas o tumulong sa kanya, sino po kayo? At ano pong ginagawa ko rito sa hospital? Wala ka bang naaalala, iyo? Nawalan ka ng malay tao sa gilid ng daan. Kainitan kasi kanina at parang ikaw ay nangangalakal. Nang marinig yun ni Cornelio sa mamang nakaupo sa kanyang tabi, sa mismong loob ng isang pampribadong hospital o sa kanyang mismong private room, ay doon pa lamang unti-unting nanariwa sa kanyang isip ang lahat ng pangyayari. Iho, ako nga pala si Orly Arevalo. Isa akong negosyante at marami akong mga pag-aaring farm sa ilang mga lalawigan. Katunayan, kagagaling ko lang sa aking farm sa Quezon Province. At nang pabalik na ako rito sa Maynila, ay sumaktong nakita kitang nawalan ng malay sa gilid ng daan. Nagpakilala naman kagad si Cornelio sa mama at ikinuwento na sa kanya ang buong katotohanan sa kanyang pagkatao, ang kanyang pinagmulan, kung sino siya at kung ano ang dahilan at ba't siya nasa Maynila na mamulot ng mga basura o nangangalakal. Ano? Totoo bang narinig ko sa iyo, iyo? Taga Quezon Province ka? At alam mo bang ang bayang binabanggit mo sa Quezon ay meron akong pag-aaring farm? At saka, iyo, wag naman sanang sumama ang loob mo sa akin o sa aking sasabihin ito. Iho, mali o masama sa isang taong tulad natin ang maghimagsik sa mga taong nagmamalasakit sa atin, lalong-lalo na sa ating mga magulang, dahil tiyak na tayo'y mapapasama. Mapalad ka, iho, dahil hindi ka man totoong nagmula sa mga taong nag-aruga sa iyo, pero sinikap nilang iparamdam sa iyo ang puro at tunay na pagmamahal. Alam mo, iho, ang totoo hindi ko pa man nakikita ng personal ang mga taong nag-ampun sa iyo, pero base na rin sa naikwento mo sa akin, ay natitiyak kong mabubuti silang mga tao. Aminado si Cornelio sa kanyang sariling totoong lahat. At tama ang mga sinabing yon ng mamang si Orly Arevalo. Dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay, ay pakiramdam niya ay nag-uumpisa ng karmahin ng kanyang buhay dahil sa katigasan ng kanyang ulo at ng kanyang puso sa mga taong walang ibang hinangad kundi ang siya'y mapabuti at mabigyan ng magandang kinabukasan. Ang totoo po, Mang Orly, nagsisisi na po ako ngayon. Dahil po sa katigasan ng aking ulo, kaya po nangyari sa akin ito. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ng mga sinabi kong masasakit sa aking mga magulang. Nakahanda na po akong magbago para sa kanila. Natuwa ang mamang negosyante sa kanyang narinig ko sa kanyang mga sinabing yon. Kung kaya't tama yan, iho. Tamang lahat ng mga naging desisyon mong yan. At sinisiguro ko sa iyo, pag ginawa mo yan, mas magiging maganda ang iyong magiging kinabukasan. Mahalin mo, iho, ang mga taong totoong nagmamahal sa iyo. At isa na nga ako roon, dahil magmula ngayon, magiging kaibigan mo na ako. Nga pala, iho, ako na nga palang bahala sa bill mo rito sa hospital. Mabutit hindi ka naman gaano naapektuhan sa sobrang init ng araw. Nang mga pagkakataong yon, ang negosyanteng si Orly Arevalo ay isa pa yun sa naging dahilan upang mas lalo pang mangibabaw sa puso't isip ni Cornelio ang magbagong buhay. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit sa mama sa tulong na ginawa nito sa kanya. Anong plano mo ngayon, iho? Balak mo na bang bumalik sa inyong probinsya? Sabihin mo lang at bibigyan kita ng pera. Pero kung ayaw mo munang bumalik doon, ay pwede ka namang dumito na muna sa akin. Pwede kitang maging kasakasama
At kung gusto mong mag-aral, ay papag-aralin kita. Tinanggihan ni Cornelio ang alok nitong pag-aralin siya. Ngunit pumayag siyang manatili sa kanya upang maging kasakasama nito. At yun na may ikinatuwa ng negosyante. Ha ha ha! Kung ganoon iho, si Cornelio. Siya sige. Puntahan natin ngayon din mismo ang sinasabi mo sa aking kaibigan mong naninirahan dito. Ano? Bakit po, Sir Orly? Ano ka ba, iho? Huwag nang sir. Kuya na lang ang itawag mo sa akin. Gusto kong dalawa kayo. Gusto kong dalawa kayo ng kaibigan mo ang maging kasakasama ko. Libreng lahat ng pagkain nyo. At bibigyan ko pa kayo ng sweldo monthly. Sa bahay ko na rin kayong dalawa titira. At sinisiguro ko sa inyong dalawang magkaibigan na ako'y magiging mabuti sa inyo. Labis na ikinagulat, ikinatuwa at ipinagpasalamat yun ni Cornelio sa mamang negosyante. Nang kanyang marinig yun sa kanya, dalawa sila ng kanyang kaibigang si Tomas ang naging kasakasama ni Orly Arevalo sa lahat ng kanyang mga lakad. At do'y mas lalo pang nakilala ng binata ang buong pagkatao ng mamang negosyanteng nakilala niya't nagligtas sa kanya. Isa itong mayamang tao, ngunit may pambihirang pusong ginintuan. Ugaling likas na sa kanya at hindi pakitang tao lamang. Wala na pala itong asawa dahil sa yun ay matagal nang patay. Ang edad nito'y hindi magkalayo sa edad ng kanyang kinagis ng mga magulang. At ang kanyang mga anak ay nasa ibang bansa't pare-pareho ng may mga sariling mga pamilya. Sa paglipas pa ng mga araw, mga apo ng pananatili nila ng kanyang kaibigan sa puder ng negosyante, ay doon nahayag sa kanila ang pagiging matulungin nito at maawain sa mga taong lumalapit sa kanya. Saksi silang dalawa ng kanyang kaibigang si Tomas sa kung papaano ito mag-abot ng tulong sa mga taong nasalanta ng bagyo at iba pang mga hindi inaasahang kalamidad. At do'y pumasok sa isip ni Cornelio na bihira makita ang isang taong mayaman na tulad ni Orly Arevalo. Mas lalo pang nasabik si Cornelio na makita at makapiling na muli ang kanyang mga magulang sa probinsya nang maalala niyang ang ugaling taglay ng negosyanteng si Orly Arevalo ay katulad ng ugali ng kanyang kinagis ng mga magulang. Samantalang tinupad lahat ng negosyante ang ipinangako nito sa kanilang dalawa. Hindi katulong uta-uta-uhan ang turing ng negosyante sa kanilang dalawa, kundi mga kaibigan. Sa patuloy pa ng kanilang pananatili sa negosyante, ay doon nalaman nilang isa pala itong sabungero at hindi basta-bastang sabungero lamang, kundi isang sikat o bantog na sabungero. Dahil sa lahat ng kanyang dinadalang mga panabong saan mang sabungan sa Maynila o sa Kalakhang Maynila, kung saan ay mga katulad ng mga bigating mga sabungero ang naroon, ay hindi siya ipinapahiya ng kanyang alagang panabong. Palaging butas ang katawan ng nakakatunggaling panabong ng kanyang alagang panabong. Sabog ang mga balahibo at nangalat sa loob ng sabungan na para pang nilitson at naglalapasan ang mga bituka noon. Ganoon kabrutal, mga apo. Kung pumatay ng kalaban ng kanyang mga alagang mga panabong, at makailang beses yun, nasaksihan ng dalawang magkaibigan dahil sa sila ang palaging kasakasama ng negosyante. Ngunit hindi inaasahan ni Cornelio na ang lahat pala ng swerteng tinatamasa sa larong kung tawagin ay sabong ng negosyante. Ang dahilan ng kanyang pagiging tanyag ay merong dahilan o merong pinagmumulan. At iyon ay hindi inaasahan ni Corneliong ihahayag sa kanya ng kanyang amo dahil nang magkataong silang dalawa lang ng negosyante sa malaking tahanan nito'y ay isang revelasyon ang magpapabago sa paniniwala at sa pagkatao ni Cornelio. Cornelio, may sasabihin ako sa iyo. Hindi ko alam kung bakit ang gaan-gaan ang loob ko sa iyo. Ano pong ibig niyong sabihin, Kuya Orly? Pakiramdam ko'y pamilya kita. Yun bang pakiramdam ng isang ama sa kanyang pinakamamahal na anak? Ang totoo, iho, nang hagkan kita't buhatin papasok sa aking kotse, nang mawalan ka ng malay tao, ay nakaramdam ako ng kakaiba, na para bang anak ko ang nasa aking mga kamay, lalo na
Nang makita ko ang iyong hitsura, parang bumilis ang pagdaloy ng aking mga dugo sa aking mga ugat. Hindi ko alam, iho. Pero siguro'y dahil lang yun sa pangungulila ko sa aking mga anak na nasa ibang bansa. Nga pala, iho, may lihim akong ipapakita sa'yo. Gusto ko, tayong dalawa lamang ang nakakaalam nito. Huwag na huwag mo itong sasabihin sa iba. Ang totoo niyan, mga apo, ang sinasabing kakaibang nararamdaman ng negosyante kay Cornelio, ayun din ang nararamdaman ni Cornelio sa kanya. Pareho sila ng nararamdaman. Magaan ang loob ni Cornelio sa negosyante. Hindi dahil sa ito'y naging mabuti sa kanya, kundi yun ang totoong pakiramdam niya rito. Pakiramdam niya sabik siyang makita ito at mayakap bilang isang ama. Ngunit katulad ng negosyante, naisip ni Cornelio, baka dahil lamang yon sa kanyang kasabikang makita at makasama ang kanyang kinagis ng amang si Fidel na nasa kanilang probinsya. Dinala siya ni Orle sa isang kubo-kubong nasa likuran ng kanyang mansyon gabi ng mga pagkakataong yon. At siguro'y malapit ng mag-alas 12 ng hating gabi. Ano pong gagawin natin dito sa kubong nasasaklaw ng pader ng inyo pong mansyon, Kuya Orle? Ang nagtatakang tanong ni Cornelio. Cornelio, ipagtatapat ko sa iyo o sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako naging isang tanyag na sabongero. Ano po? Dahil iho, alam ko sa aking sariling darating ang panahong kinakailangan kong itong ibigay o ipamana sa isang taong karapat-dapat. Katulad ng ginawa ng aking ama na ako'y nasa edad na katulad mo, nang kanyang ipakita sa akin at ipinamana niya sa akin ang lihim na bagay na ito o ang lihim na mutya ng aking ama. Dahil sa mga sinabing yon kay Cornelio ng negosyante, kung kaya't mas lalo pang ang nalito o naguluhan itong si Cornelio. Teka lamang po, Kuya Orle. Hindi ko po kayo maintindihan. Alam ko, iho. Alam kong hindi mo ako naiintindihan dahil ganyan rin ang sinagot ko noon sa aking ama. Halika't tingnan mo ito. Nagulat si Cornelio sa mga sumunod niyang nasaksihan dahil ang simentong sahig ng kubo na mayroong saping makapal na carpet ay isa palang underground. At nakita pa ni Cornelio mayroon itong hagdan paibaba sa underground. Halika, iho. Sumunod ka sa akin. Bababa tayo sa underground. Ano ito? Hindi ko akalaing may underground sa ilalim nitong inyo pong kubo. Panahon pa ng mga hapon, iho, nang ginawa ito ng aking ama't mga lolo. Dito sila nagtatago sa tuwing mayroong paparating na mga sundalong hapon. Tara, halika. Sumunod ka sa akin. Mas lalo pang ang nagulat ang binatang si Cornelio, mga apo, nang sila'y nasa ilalim na ng underground. Dahil do'y nakita niyang malawak pala ito at merong 3 magkakatabing mga kwarto o mga silid na sa pagkakayari nito'y alam ni Cornelio ginawa ito matagal ng panahon na ang lumipas. Iho, nakikita mo ba ang lamisang yon? Opo, Kuya Orle. Isang lamisang merong... Hindi. Ano yan? May nakapatong sa mesang isang parang kapirasong sanga ng puno at may mga bubuyog. Totoo po ba itong nakikita ko, Kuya Orle? Ang ibig bang sabihin nito'y hindi na naituloy pa nang binato ang kanyang dapat na sana'y sasabihin. Oo, iho. Ang kahoy na yan ay bahay ng mga nakikita mong mga bubuyog. At yan ang lihim na mutyang matagal nang nasa aking pag-iingat. At ipinamana pa sa akin ng aking ama't mga tiyuhing mga sabongero. Revelasyon pa sa kanya ng negosyante. Pero papaanong nakapasok dito ang mga insektong mga bubuyog na yan? Isamantalang isa itong underground. Ang ibig po bang sabihin nito'y? Oo, Cornelio. Labas-pasok rito ang mga bubuyog na yan. At yung medyo may kalakihan at pahabang kahoy na yan na nasa mesa ay ang kanilang bahay. Siguro'y tulad ko noon. Hindi ka rin naniniwala sa misteryo ng mundo. Pero totoo ang mga yon, iho. May butas ang underground na ito at sila'y nakakalabas-pasok rito. At ang mga yan ang nagbibigay ng swerte sa sabong noon sa aking mga tiyuhin at kaitay. At maging sa akin ngayon
nagpatuloy ang bisa niyan sa aking mga panabong. Pero paano niyo pong nasabi niya ng swerte? Umutyang ginagamit niyo po sa inyong mga panabong? Litong tanong niya sa negosyante. Sa tuwing ako'y dadalo ng sabungan, ay pumapasok muna ako rito sa underground sa mga gantong oras. At isa sa mga bubuyog na yan ang ipinapakain ko sa aking dadalhing mga panabong. Alam kong mahirap paniwalaan, iho, pero ang totoo ay matagal na ang mga bubuyog na yang naninirahan dito sa aming underground. At kaya ko ito'y pinakita sa iyo dahil may bibigay ako sa iyo, at ito ay kusang loob kong ipinamamana sa iyo na kahit pa hindi kita anak. Bakit po sa akin, Kuya Orle? Bakit hindi po sa mga anak nyo? Walang niisa man sa aking mga anak at maging sa aking mga manugang na mga lalaki ang mahilig na magsabong, kaya ikaw ang pamamanahan ko nito. Ang ibig niyo pong sabihin ay ibibigay niyo sa aking pangangalaga o pag-iingat ang mga bubuyog na yan? Magandang tanong yan, iho. Pero mali ka nang iniisip mo. Dahil hindi ang kahoy na yan o ang mga bubuyog na yan ang ipapamana ko sa iyo, kundi ang kanilang iniingatang batong mutya. Dahil katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, matagal ng panahong nananatili rito ang mga bubuyog na yan. Lahat ay may hangganan at ngayon, napapanahon na upang kanilang ipagkaloob ang kanilang totoong mutyang iniingatan. Pero, hindi yun para sa akin. Kung hindi para sa inyo, kanino po? Kundi ay para sa iyo. Bakit po sa akin? Kuya Orle, nauutal na sumagot sa negosyante si Cornelio dahil maging siya may hindi siya makapaniwalang bakit siya pa ang pamamanahan ng negosyante. Bakit hindi si Tomas na kanyang kaibigan? Ang ating pagkikita, iho, ay hindi nagkataon lamang, kundi yun ay sadyang nakatadhana. Matagal na akong naghahanap ng binatang makakagaanan ko ng loob. Yung ituturing kong parang totoong anak, pero nabigo ako. Ngunit sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay nakilala kita. At sa pagkatao mo, naramdaman ko ang matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang pamamanahan ko ng mutya ng mga bubuyog. Tingnan mo, iho, ang susunod kong gagawin. Gamit lamang ang hintuturong daliri ng negosyante, ay sinundot-sundot niya ang kahoy na siyang tirahan ng mga bubuyog. Naglabasan doon ang mga di mabilang na mga bubuyog. Ngunit hindi sila pinakikialaman ng mga ito. Napapanahon na upang kayo'y maging malaya saang gubat man o lugar man ninyo gustuhin. Dahil sa ito na ang panahong ipagkakatiwala natin ang birtud ninyo na siya ninyong mutya. Ang sabi ng negosyante na para pang kinakausap nito ang di mabilang na mga bubuyog na pumapaikot-ikot sa kanilang dalawa. At do'y nakita ni Cornelio ang isang pabilog na batong makinis, kumikintab at medyo kakulay ng pulot ng mga bubuyog at kakulay din ng kalawang, at ito'y marahang iniabot sa kanyang mga kamay ng negosyanteng si Orly Arevalo. Tanggapin mo ito, iho. Samantalang ang mga bubuyog ay paunti-unti nang nawawala. Isa-isa ang mga itong pumasok sa butas palabas ng underground. Tanggapin mo ito, iho, at ibalot mo sa isang malinis na tela, at yan ay palagi mong dadalhin sa oras na ikaw o tayo ay dadalo ng sabong saan mang lugar. Tinanggap naman yun ni Cornelio at nanginginig-nginig pa ang kanyang mga kamay. At ramdam niya ang init ng batong iyon na nooy makikita ng nasa kanyang kaliwang palad. Mga apo, pasensya na kayo. Mukha atang may farto ang kwentong ito. Abangan niyo po ang karugtong ng ating kwentong ito sa kung papaano gagamitin ni Cornelio ang mutya ng mga bubuyog sa kanilang mga panabong, at kung sino nga ba ang mabuting negosyanteng si Orly Arevalo at ano ang kanyang magiging papel sa buhay ng binatang si Cornelio. Sa mga nakikinig ngayon at makikinig pa lamang, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na nga po sa mga bagong subscriber.
Maraming salamat po at welcome po kayong lahat sa ating mumunting channel na ito. Abangan niyo po ang karugtong ng ating kwentong pangkababalaghang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.